O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawi ng aking kasamaan, hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawi ng aking kasama. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kakalimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama, sabi pa ng Panginoon. Ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong matuwid ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita,
Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang nagpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami yung limutin tanang kasalanan namin. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan, nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Iligtas ang Israel, yung kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling namin yung limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo na po ang lahat. Amin sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sinabi ng buong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Cristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng pagsunod ng mga iskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulul ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang iyong katabi ng magandang hapon? Kahit mainit ang panahon, tayo pong lahat ay nagkakatipon ngayong hapon na ito, ngayong araw ng Biyernes, ikalawang Biyernes ho sa panahon ng Kwaresma, at alam po natin ang araw ng Biyernes ay araw na inilalaan po natin upang tayo ay magbigay papuri, parangal at pagpapasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, magandang simulan po natin ang pagninilay natin sa hapong ito at inaanayahan ko po ang lahat na tingnan po ninyo ang inyong katabi. Pakiramdaman nga po ninyo ang inyong katabi, buhay ba ang inyong katabi? No? Paano natin masasabi na ang isang tao ay buhay? Kapag mainit, sinasabi rin natin, higit sa lahat, kapag ang tao ay buhay, humihinga pa yan. Pero minsan may biro tayo, Father, buhay nga, humihinga, mukha namang patay. Wala kasing kagana-gana, walang kalakas-lakas. Pero mga kapatid, napakaganda ng pagpapaalala po sa atin sa araw na ito, na ang pagiging tunay na buhay, hindi lamang sa paghinga, kundi sinasabi sa ating unang pagbasa para sa araw na ito, na ang tunay na buhay ay ang taong gumagawa ng kabutihan. Ibig sabihin, ang kabutihan ang nagpapabuhay sa tao. Hindi lamang ang hininga, ngunit ang isang taong tunay na buhay, mabuti. Ang isang taong tunay na buhay, gumagawa ng tama. Ang isang taong tunay na buhay, laging ginagawa ang kagustuhan ng Diyos. Dahil ang kagustuhan ng Diyos ay laging paggawa ng mabuti. Kaya mga kapatid, magandang tanungin yung ating mga sarili, buhay nga ba ako? Tanungin mo yung katabi mo, buhay ka ba? Kung ikaw ay buhay, siguraduhin mong hindi ka lang humihinga, bagkus ikaw ay nagpapakabuti. Naniniwala po ba kayo na ang bawat isa sa atin ay mabuti? Parang ayaw ninyong maniwala, no? Parang hindi ka panipaniwala. No? Tandaan natin nung tayo ay nilikha ng Diyos, tayo ay nilikha niya bilang kanyang kawangis. At kung ang Diyos ay tunay na mabuti, ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan. Pero tandaan din natin mga kapatid,
kahit ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan, may mga pagkakataon na tayo ay nagkakamali. May mga pagkakataon na tayo ay nadadapa. May mga pagkakataon na tayo ay nagkakasala. Sa madaling salita mga kapatid, oo, ikaw ay mabuti, pero hindi ka perpekto. Oo, ikaw ay mabuti, pero may kakulangan ka. Oo, mabuti ka, pero tandaan mo, may limitasyon ka. At minsan mga kapatid, maraming pagkakataon na ipinaparamdam natin yung ating kakulangan, kahinaan at pagkakasala sa bugso ng damdamin. At ano pong ibig sabihin ng bugso ng damdamin? Minsan po, ang pangunahing pagkakasala natin bilang mga tao ay yung pagiging magagalitin. Sino po ba sa inyong hindi nagagalit? Meron po ba? Ngayon po, napakainit ng panahon, ang bilis nating uminit ng ulo. Napakainit ho ng panahon, napakabilis din natin magalit. Pero alam niyo po mga kapatid, tanda po ng ating pagkatao, yung pagkakaramdam natin ng galit. Pero kailan po nagiging kasalanan ng galit? Kapag ang galit, nakikita na po sa ating pagkilos at paggawa. Yung ating galit, nakikita na po sa ating pananalita. Yung ating galit, nakikita na po sa ating pag-iisip. Yung tipong lahat na lang ng bagay, galit ka. Pagkagising pa lang sa umaga, makita mo yung mister mo, galit ka na kagad. Makita mo pa lang yung misis mo, galit na, sira na ang araw mo. May mga pagkakataon, mga kapatid, na nandoon ang galit. Dahil yung mga oras na tayo ay nagagalit, ibig sabihin, yan din ang oras na tayo ay nawawala ng pasensya. Pero mga kapatid, kung gusto natin humaba ang pasensya natin, isang bagay po ang gusto kong gawin ninyo. Tingnan po ninyo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil oras na tinitingnan natin ang imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy tayong pinapaalalahanan na ang Diyos ay Diyos na mapagpasensya, na sa kabila ng ating mga kakulangan, sa kabila ng ating mga pagkakasala, sa kabila ng napakadami nating pagtalikod sa Kanya, ano ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos? Pagpapatawad, pagmamahal. Normal ho ang magalit, pero kailanman hindi maging normal na sa lahat ng oras at pagkakataon, galit ka. Nagiging pagkakasala ang galit kapag ito ay nakikita sa ating pag-iisip, pananalita, at pagkilos. Kaya paano natin hahabaan ng pasensya? Makita ang pagpapasensya ng Diyos sa atin. At mapagnilayan natin, oo nga no, bakit ako mabilis magalit? Ang Diyos nga, humahaba ang pasensya. Ang Diyos nga, mapagpatawad. Ang Diyos nga, laging nag-uumapaw ang awa. Alam niyo mga kapatid, may kasabihan po tayo sa Ingles, to forgive is to forget. Ang pagpapatawad ay pagkalimot at ang pagpapatawad ay paglimot. Pero hayaan po ninyo sa araw na ito, natandaan natin ang pagpapatawad ay hindi lamang paglimot, kundi ang pagpapatawad ay pag-alala. Pag-alala saan? Sa kabutihan ng Diyos sa atin, sa awa ng Diyos sa atin. At mapagpapatanto natin kung ang Diyos ay maawain, kung ang Diyos ay mapagpatawad, dapat tayo din ay maging maawain
at mapagpatawad sa ating kapwa. Nabuhay ka upang hindi maging masama. Nabuhay ang tao upang magpakabuti. Uulitin ko, nabuhay ang bawat isa sa atin upang hindi magpakasama. Ngunit nabuhay ang bawat isa sa atin upang tayo'y magpakabuti. At ang taong tunay nagpapakabuti, handa laging magpatawad, humingi ng tawad, at magmahal. Kung meron mang isang bagay na sana po mabitbit po ninyo sa araw na ito, alalahanin po ninyo, sa kabila ng iyong kakulangan, kahinaan at pagkakasala, nandiyan ang pagmamahal, pagpapatawad, awa, lagi sa atin, ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Huwag niyo pong kakalimutan na buhay ka upang maging mabuti. At sa iyong papakabuti, bitbitin mo, alalahanin mo ang awa, pagmamahal, at pagpapatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, labis ang pagkabigo at pagkamuhing namamagitan sa mga tao, labis na pagtatalo-talo at pag-aaway. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kapangyarihan na maging tagapaghilom. Ang ating panalangin, Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang simbahan naway maging kasangkapan ng pagkakasundo, pagpapatawad, pagpapagaling, at pagkakaisa ng mga tao at bansang nakikipagdigmaan. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpasimulan ng mga proyektong magtataguyod ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Atin nawang iwasan ang paghihiganti, karahasan at pag-aaway na bunga ng hidwaan, ideolohiya o pananampalataya. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Tayong lahat naway matutong magpatawad mula sa puso. Manalangin tayo. Ama, biyayaan mo kami ng kapayapaan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit po natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din po ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Diyos naming Ama, tulungan mo kaming makita ang bawat isa ayon sa iyong paningin upang tanggapin at itaguyod namin ang isa't isa alang-alang sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapaging yaring Panginoon, tanggapin mo
buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kupkupin sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na niloob mong magdulot ng iyong pakikipagtipan, upang ito ay aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng iyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang napain ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa para nasa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos, siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahiling? Mayroon ka ba nababagin? Lugtong na namin iniya'y pinagalit, nanaok sa mundo, nagdusa at dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahimayaran na sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Diyos kay buti mo,
ang kalat mo, maswain sa nais mo. Di man pansin na kinakang ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinaawat sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahiyaran na, hindi sapat ito upang ibalik ang itinikis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nabago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihin ang ngalan mo, o Ama, dakilang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kagibayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinikis ng iyong anak para sa akin. Announcement. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap ng mga mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyon, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page.
o tumawag sa mga susunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na Poong Jesus Nazareno tuwing Biyernes. Magsiluhod po ang lahat. Mahal na Poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita. Magsisi at itakwil ang kasalanan at masama. At maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming nauukol at pagkadalisay na aming makasalanang kahapon. Kami naway laging makasalo mo sa habang panahon sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming malalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, para mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinararangal